Hindi maitatotoo na isa sa pinakamalaking bahaging maiiwan ko ay ang trabaho ko. Sa loob ng maraming taon, dito ako umikot. Halos bawat umaga, iisa lang ang takbo ng araw ko. Gigising, maghahanda, at babiyahe papuntang opisina. Sa loob ng halos 30 minuto, magmamaneho ako mula sa bahay papuntang trabaho. Iniiwasan ang mga lubak sa kalsada at ang mga kamoteng akala mo ay may siyam na buhay. Lahat ng yon para makarating bago mag alas 8 ng umaga at simulan ang araw na kadalas ay natatapos lampas alas 7 ng gabi. Paulit-ulit ang routine na yon, araw-araw, linggo-linggo, taon-taon. Pero ngayong papalapit na ang pagpunta ko ng Japan, na-realize ko na mamimiss ko rin pala itong bagay na inakala kong paulit-ulit lang. Kaya ang unang bahagi ng unang episode na ito ay tungkol sa isang lugar na naging pangalawang tahanan ko, ang trabaho. At ang lahat ng kwentong nakapalibot dito. Richie, what's up? Andito tayo ngayon sa House of Representatives kung saan ako nagtatrabaho and where I spend 4 days of every week for 10 hours each day para magserbisyo sa publikong Pilipino. Dito sa House of Representatives, I work under the Committee Affairs Department. The Committee Affairs Department is divided into different clusters. The different service units provide varying functions in the effective legislation process in the House of Representatives. I belong to the Committee Technical Support Service 5, which is a cluster of legal and political committees. Specifically, I work in the Committee on Suffrage and Electoral Reforms, na ang mandato ay to effect legislation on all matters directly and principally relating to the protection and advancement of the right of suffrage and the conduct of election, plebiscites, initiatives, recalls, and referenda. The Committee Secretariat serves as the technical, administrative, and research arm of a legislative committee. It ensures that the committee is able to carry out its legislative and oversight functions by managing all aspects of committee operations. Dito rin sa Committee Secretariat, nagmumula ang mga committee reports bago ang bill ay mapunta sa plenary for plenary consideration. Maraming bagay ang sadyang pinapasalamat ng isang empleyado ng HREP. Nariyan ang Human Resources Management Service na always ready to serve. May portal na maaaring gamitin ng mga empleyado to request for documents like service record, COE at iba pa, as well as to check our daily time records. Ang Records Management Service naman, bukod sa tagapangalaga ng records namin sa HREP, ay siya ring nangangasiwa ng pagpapadala ng mga paper documents namin sa iba't ibang ahensya o opisina na nais naming imbitahin sa mga committee meetings. Under the same department, nandyan din ang medical and dental service na puntahan ng mga office tita nating maraming minemaintain. Sila rin ang bayaning frontliners namin noong panahon ng pandemic. At pwede ka magpalinis at magpabunot ng ngipin dyan. Pahabol, meron kaming shuttle buses para sa mga empleyado para sa safe na pagbiyahe papunta at pabalik sa mga strategic areas dito sa Greater Metro Manila area. Isa sa mga convenience ng pagiging empleyado ng House of Representatives ay yung meron kaming land bank branch sa loob mismo ng HREP complex. Bukod pa dito, merong mga nagkalat na ATM ng land bank para easily makakapag-withdraw mga tao kapag dumadating ang sahod at mga bonus. Land Bank ang pangunahing bangko na ginagamit ng pamahalaan para pasahurin ng mga empleyado nito. Bukod sa branch at ATM ng Land Bank, mayroon din pala kaming branch at ATM ng Philippine National Bank. Ito ay katabi ng tanggapan ng post office na nasa loob rin ng HREP complex. Dito tayo sa canteen ngayon kung saan araw-araw kaming bumibili ng aming lunch. Pero ngayong oras na to medyo hapon na, so bibili na tayo ng kape. Sa ating favorite na coffee spot, ang Third Place. Maraming coffee shops sa loob ng House of Representatives. Sa bilang ko ay 5 sila. Hindi ko masasabi kung saan ang pinakamasarap o kung alin sa kanila ang first placer, basta ang paborito ko ay ang third place. For me, ito ang pinaka-affordable within the complex at dahil gamit nila ay dark roast beans, perfect ito for iced Americano para sa lactose intolerant na tulad ko. Thank you! Hirap kumuha ng straw.
Sa tuwing puno ang kantin o nagkakaubusan ng ulam, o di kaya ay petsa de peligro, lumalabas kami sa Karinder Gedli. Ito ay humigit kumulang 377 steps mula opisina na puntahan din ng mga empleyado ng mga kalapit na tanggapan ng DSWD at Civil Service Commission. Paano ba naman? Dito, 38,546 ang choices ng ulam. At sa Karinder Gedli, makakapagtanghalian ka under 100 pesos. Unli sabaw pa. Isa sa mga pinaka-importanteng parte ng House of Representatives ang plenary or session hall. Dito ginagawa ang karamihan ng mga bills bago ito maging batas. Plenary hall na marahil ang pinaka-iconic at Instagrammable na lugar sa buong HREP. Unfortunately, hindi accessible ang plenary hall sa panahong sinushoot itong episode na ito dahil ang HREP ay naghahanda na sa ikalimang State of the Nation address ng Pangulo. Ngunit bukod sa SONA, sa plenary ang lugar kung saan pinag-uusapan, pinagtatalunan, at ipinapasa ang mga panukalang batas na may direktang epekto sa buhay ng bawat Pilipino. Bilang bahagi ng Committee Secretariat, hindi man ako nakikita sa harap ng kamera, malaking karangalan na maging bahagi ng prosesong sumusuporta sa paggawa ng batas. At sa pag-alis ko papuntang Japan, isa ito sa mga lugar na tunay kong mamimiss. Hindi lang dahil sa gusali, kundi dahil sa layunin at serbisyong kinakatawan nito. May dalawang muka ang trabaho sa Kongreso. May mga panahong pakiramdam mo ay hindi sapat ang 24 na oras sa isang araw. Pero mayroon ding mga araw na mapapahinto ka at mapapaisip kung gaano kakapalad na narito ka. Walang halong biro pero I am beyond thankful for being in the HREP. This institution has allowed me to be more for myself and for people around me. It has consistently supported its employees' growth and advancement sa mga career namin through trainings and educational opportunities it has allowed us to take part in. Kung tutuusin, hindi ako makakapunta sa Japan para mag-aral kung hindi dahil sa House of Representatives. Pinayagan nila akong mag-aral sa ibang bansa, hindi lang para sa sarili kong pagunlad, kundi para mas marami rin akong maibahagi sa institusyong ito pagbalik ko. Kaya ang pag-alis ko ay hindi isang pamamaalam. Friend, kailan alis mo? Miss ka namin, bumalik ka agad. Isa itong pangakong babalik. Kahit mamimiss ko lang ng slight ang trabaho, I look forward to returning 2 years after para ibalik ang dunong at husay na hinayaan itong ipursu ko sa Japan. At walang halong pambobola, I look forward to being more for this institution and the nation we serve. Because of work, nagkaroon ako ng mga tao at bagay na mamimiss. Sa opisina ko natutunang hindi lang pala trabaho ang naghihintay sa iyo araw-araw. May mga taong magiging kasama mo sa tanghalian, kakwentuhan mo kapag stressed, at kakulitan kapag tahimik ang floor. Dito ko rin nakilala ang mga taong humulma sa kung sino man ako ngayon. Ang mga dabarkads kong gusto kong sumbatan kapag biglang absent o on leave without notice. Yung mga sinamahan ko nung pinilit kong gustuhin ng sports. Sila rin ang mga kakampi, katuwang at kasakasama ko sa kung ano-anong pakulong contest ng office. Mula sports fest, video making, festival dance, hanggang sa mga kompetisyong hindi ko inakalang sasalihan ko. Pero sinalihan ko pa rin dahil sila ang kasama ko. Nandyan din ang mga elders ko sa office na araw-araw kong kinukulit kaya hindi ko matanggihan kapag may pinapasuyo sa akin. Si Ate Auring na testamento na sa kahit anong opisina ng pamahalaan ay mayroong tindera ng almusal at merienda. At iba pang mga empleyado sa ibang opisina na nakasama ko dahil sa tawag ng tungkulin. At dahil mas mahabang oras ang ginugugol ko sa opisina kaysa sa bahay, natural lang siguro na natutunan kong bumuo ng comfort zone. At para sa akin ito ay sa palibot ng mga tao. Here I met people whom I consider to be my ride or die tribe. Sila yung mga hindi ko madalas makita sa office pero when we see each other, kaya naming tawanan kahit ang katahimikan. We have normalized celebrating each other's wins and we have normalized encouraging each other to try again when we lose. Kung matetepok ako at makakapili ng pangalawang buhay, I will not trade this life for another without them in it. Pwera na lang talaga kung may option ng generational wealth. Charot lang!
Being in the HREP also meant na ang ibang mga kaibigan kong empleyado sa ibang ahensya o opisina ay nakikita ko when they visit. Yung iba as resource person sa committee, yung iba as advocates of important causes. At dahil puntahan ng tao ang kongreso, nandyan din yung chance na makapagpa-picture ka sa mga taong hinahangaan mo. Kaya kung tatanungin nyo ko kung mamimiss ko ba ang trabaho, ang totoo, hindi naman talaga trabaho ang mamimiss ko. Ang mamimiss ko ay ang mga taong nagbigay ng saysay sa bawat araw na pumapasok ako.